Nandito nga pala ako ngayon sa Cavite sa ate ko dahil dito kami mag-celebrate ng Pasko at New Year kasi yung anak ko yung nag-aaral dito, siya naman yung umuwi sa amin sa Tarlac para makapagpahinga siya doon. At kami naman ng kanyang kapatid ay nandito ngayon sa Cavite. Kami yung pumalit sa kanya. Ngayon yung magpapasko at New Year na nagkahiwa-hiwalay kami na mag-iina. Yung panganay ko nasa Clark dahil may trabaho siya. Nagbo-board kasi siya doon. Tapos yung pangalawang anak ko nasa Tarlac siya ngayon dahil nagpapahinga siya. Dito kasi siya dahil nag-aaral siya dito sa Cavite at inaalagaan niya yung ate ko. Siya rin yung nakakasama ng ate ko sa tuwing magda-dialysis yung ate ko. Ngayon dahil gusto daw niya magpahinga muna, kaya kami muna ng kapatid niya yung nandito ngayon sa ate ko. Kami yung makakasama ng ate ko sa kanyang dialysis. Kami yung makakasama niya. Kaya hindi pwede na walang kapalitan yung anak ko dito dahil wala pong makakasama yung ate ko sa dialysis. Nandito nga po yung asawa ng ate ko pero dahil mahina na din po, hindi na po kayang itulak yung ate ko sa wheelchair. Kaya nandito kami ngayon sa Cavite. Yung nakikita nyo yung anak niya, yung kasama niya dito, teacher po yun at psychologist din po siya. Dalawa po yung trabaho niya kahit na bakasyon ngayon ng mga teacher pero siya ay wala po siyang bakasyon dahil kahit na holiday meron po siyang mga client anytime may client po siya kaya hindi po niya mababantayan o maalagaan ang kanyang mama kaya ako po yung nandito ngayon. Yung pamangkin ko ang nagagawa niya sa mama niya yung ihahatid sundo kami sa dialysis at yung inaalagaan niya sa medicine ang mama niya yan po yung kapamangkin ko, siya po yung teacher, siya po yung may-ari ng bahay na to kung saan nandito kami ngayon. Dito po siya nakatira sa Cavite at dito rin siya sa Cavite University nagtuturo at psychologist din po siya. Kaya yan po, ngayon po ay minamassage ko yung ate ko para kahit papano ay nagiginhawaan po siya dahil yung ate ko po hindi pa po siya okay. Nararanasan pa rin po niya yung maraming pananakit sa kanyang katawan kahit na marami po siyang iniinom na mga gamot, patuloy pa rin yung mga sakit na naramdaman niya at nanghihina na yung ate ko. Dati ay nakakalakad pa po siya, ngayon nahihirapan na po siyang makatayo dahil hindi na po niyang kaya dahil yung kanyang mga buto-buto ay nagninipis na po ang kanyang mga buto. Hindi na po niyang kaya tumayo kaya kahit papano po sabi naman ng kanyang mga doctors na hanggat na nagiginhawaan po siya habang minamassage ko siya, gawin ko lang daw po yung pagmamassage kasi gusto din po ng ate ko na imamassage ang kanyang mga binti. Kahit papano ay nagiginhawaan po siya. Last time po nung nandito po ako sa Cavite, ayan po, nakakatayo pa po yung ate ko
napapasyal po namin siya palagi. Pero ngayon po dahil ganito na po ang kanyang kondisyon, hindi na po siya nakakatayo, kaya hindi na po siya napapasyal namin dahil kahit siya man po nahihirapan din po siya na binubuhat-buhat, lalo po nananakit ang kanyang mga katawan the more na binubuhat namin siya sa wheelchair. Hindi na po talaga niya kaya. Kaya ang ano na lang po namin sa kanya ay binibigay po ang lahat ng gusto niya at patuloy pa rin po namin siya pinapadialysis dahil hindi naman po siya pinapahinto ng mga doctors na magdialysis. Basta tuloy-tuloy lang po. Hinihiling po namin na